So, amen. Kamusta po ang bawat isa? Sino yung, sino yung may hangover pa sa past 3 weeks natin? Medyo may tama pa. So, bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng mga nanonood, nakiki-join sa atin, nakikisa sa atin sa praise and worship and this service. Sa mga kanilang tahanan, binabati ko ang aking mga magulang dyan sa Capiz. Sabi nila, magjo-join daw sila ngayon, pati aking mga anak. At ang lahat ng mga kapatid natin sa Imay, Pampanga, led by Pastora Mariche. Binabati din namin si Bishop Obet and Mami Tess na kagagaling dito sa Qatar. So, masaya. Amen. Nagkaroon ng empowerment yung church. Madaming nangyari. At personally, I thank God kasi as yung baby namin, si Makaira, she is growing healthy. At nararanasan na rin namin yung tinatawag na those sleepless nights. Amen. So, may ganun talaga, may stage talaga na ganun. Buti sila, yung mga katabi namin doon, hindi naman nadi-disturb. Kasi hindi naman masyadong iyakin si Makay. So, bago ang lahat, tayo na po tayo. Let us declare our Bible and let us pray. Sa may mga Bible, taas po natin. Sa mga wala namang dalang Bible, ilagay natin ating kamay sa ating heart, ating kanang kamay. At the count of 3, 1, 2, 3. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. I have what it says I have. Today, I will be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I will never be the same. I will never be the same. In Jesus' name, Amen. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. Patuloy mong paulanan ng iyong wisdom, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, Lord, use me as your messenger, Panginoon. Lord, kayo ang mensahe, Panginoon. Lord, ask your Holy Spirit to become our teacher for today, Panginoon. Lord, sa lahat ng makikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, magkakaroon ng pagbabago ng kaisipan, Panginoon. Mataging sa iyo lamang matatagpuan, sa kaharian mo lamang matatagpuan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin, sa joy, sa peace, sa pag-ibig, Panginoon, nararanasan, sa mga healing, Panginoon, na nararanasan namin. Even though nandito kami, Panginoon, sa iba yung dagat, Panginoon. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, para abutin ang bawat isa, Panginoon. Maging aming pamilya na naiwan sa Pilipinas, Panginoon, Lord. Kayo magpupuno ng lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, that this message, Panginoon, Lord, tumimo sa puso ng bawat isa. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga kaupo na po tayo. Are you excited? Excited ba kayo sa message ni Lord? So, magsisimula ako sa maikling kwento. Sino dito yung gusto ng kwento? Amen. Nagtatanong si Gail, kailan daw tayo mag-i-English service kasi she will invite her classmates. That's why I need to practice. Pero iba yung boldness ni Chris Gail. Sabi ko na lang sa kanya, maybe it will start with you. Mag-preach ka sa mga classmates. Hindi sa pero andun na tayo. Pag nag-i-English na tayo dito, ibig sabihin, malapit na yun, international na tayo. So nakakatuwa, Even si Chris Gail sa murang edad, andun yung eagerness na to share the kingdom sa kanyang mga classmates. Maging tayo din naman, we are excited. So magsimula ulit ako sa kwento. Si Mr. Bob Pierce, kung i-check nyo sa Google, he is the president of the World Vision International. Ito ay isang humanitarian organization ng mga 1980s. Siya yung founder. He is the first president. Ngayon, may impluwensya tong taong to because ang binabanatan nila is about vision. Ngayon, nagkakwento siya sa isang speech niya. Sabi niya, may isang batang babae na sumakay sa cruise ship kasama yung kanyang tatay. Ngayon, nung nasa gitna sila ng karagatan, so normally lahat ng mga nasa cruise ship, di ba, pag nag-start na, lumalabas, di ba, para pumupunta sa view deck, di ba, para tingnan yung mga view, tingnan yung karagatan. Ngayon, habang nandun sila,
yung batang babae, syempre maliit siya. Ngayon, hindi niya makita, hindi niya matanaw yung view. Padungaw-dungaw lang siya. Siguro sabihin natin kasing edad siya ni Rebecca o kaya ni Pau Pau. Ngayon, habang padungaw-dungaw siya, sinabi niya sa tatay niya, sabi niya, I can't see anything. Sabi niya, hindi, wala akong makita. Sabi niya, Daddy, I can't see anything. Kaya binuhat siya ng tatay niya, tapos nilagay dito sa balikat. Sinampa sa balikat. Pagkatapos noon, natuwa ngayon yung bata kasi siya na yung pinakamataas sa lahat ng mga nandun. So, na-excite siya. Pero ang pinaka-importante doon, nakita niya yung view na pilit niyang tinatanaw. Tapos, sabi ng bata habang pinagmamasdan niya yung karagatan, sabi niya, Daddy, I can see farther than my eyes can look. Sabi niya, Daddy, I can see farther than my eyes can look. Parang yung statement ng bata na to is nagpa-inspire dito kay Bob Pierce. Kaya nagkaroon siya ng mga malalaking mga speaking gathering, mga ganun. So, ngayon, gusto ko mag-focus tayo dun sa sinabi ng bata. Kasi sabi niya, I can see farther than my eyes can look. Kung titingnan din yan, kung iisipin niyo yung mabuti. Kung tatanungin ko kayo, halimbawa, can you see farther than what you are seeing right now? Doon sa mga nakikita nyo ngayon, sa buhay nyo. Can you see farther? Meron ba kayong mas nakikita pa doon sa mga natatanaw nyo? Amen? Sa mga buhay natin, sa present na situation at kalagayan natin, given na yan, yung present natin. But my question is, can you see farther than you can look? Do you have a vision for your life? Ipagpalagay natin after 5 years from now. Meron na ba kayong nakikita? Vision. Magiging ano kaya mangyayari sa buhay ninyo, sa buhay natin? 5 years from now. Ano yung kalagayang nakikita mo ngayon sa buhay mo? I'm talking about your present situation. Again, can you see farther than your eyes can look? Yung bata, sabi niya, mas may nakikita siyang mas malayo kaysa sa natatanaw niya. She is overwhelmed because of the excitement dahil may mas malayo pa siyang nakikita na pwedeng i-offer ng mata niya. Ibig sabihin yung imagination niya. Parang iba yung nakikita niya lang itong dagat pero parang beyond pa doon yung yung ina-express ng mind niya. Amen? Everybody say future. Lakasan natin, future. Can you see your future? Meron ba kayong thoughts or glimpse ng future ninyo? Meron ba kayong vision ng magiging future ninyo? Do you have a vision of your future? Ngayon, what is the meaning of vision? Vision is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Again, future is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Sabi sa Ephesians 3:20, basa tayo. Ephesians 3:20, NIV. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Alam niyo ba, yung imagination na yan, yung imagination na sinasabi dyan sa Ephesians 3:20, yan yung magdadala sa'yo farther, to see farther than you can look. Yung imagination na yan. The way you visualize, kung paano ka ano yung vision mo, yan yung magdadala sa'yo to see farther than you can look. Yung verse na to, minsan nilalagpas-lagpasan lang natin, di ba? Pero napakahalaga ng verse na to. Kasi kay Lord, your imagination is the limit of what you will become. Your imagination is the limit. Pero ang maganda dito, kung yung imagination mo walang limit. Ibig sabihin, yung imagination mo is walang hanggan. Kasi si Lord, hindi mo siya matatalo pag imagination ang pinag-uusapan. Whatever you're imagining, mas higit pa doon.
Sabi niya dyan, immeasurably more than all we ask or imagine. Ibig sabihin, naniniwala ba kayo na papatulan ka ni Lord sa imagination mo? What are you imagining right now? Sa future ninyo, sa vision ninyo. Pero papatulan ka ni Lord dun sa imagination mo. Marami sa atin ngayon, resulta ng mga naging imagination natin dati, di ba? Hindi yung imagination na lutang ka lang sa tanghali, Iba yon. Pero yung imagination talaga na sinasamahan mo ng faith and prayer. Di ba? Yung ganong klase ng imagination na nagdi-dreams ka talaga, yung dreams of dreams, yung mga ganon. Pero marami sa atin dito, nangarap lang magkaroon ng driving license, di ba? Marami dito nangarap lang magkaroon ng magandang edukasyon, magkaroon ng magandang pamilya, mabuo yung pamilya, magkaroon ng ganito, ganyan. Ini-imagine lang natin dati, di ba? Pero pwede pala tayong patulan ni Lord dun sa imagination natin. Madalas, ayaw nating mag-imagine, di ba? Yung mga tao, di ba? Kahit kayo, di ba? Parang hindi kasi kapani-paniwala parang ayaw nating mag-imagine Sino dito yung parang gustong-gusto mag-imagine? Pero madalas parang ayaw natin, di ba? Why? Sabihin nyo nga why. Kasi habang nag-imagine tayo, yung katotohanan, sometimes biglang pumapasok or madalas, biglang pumapasok yung doubt. Habang nag-imagine ka, biglang papasok sa'yo yung doubt. At kapag nag-doubt ka, ano sa Tagalog yung doubt? Nagduda ka. Yung doubt na yan yung gigising sa'yo. Sa imagination mo. And that doubt will gigisingin ka sa what your eyes can see. Parang yung doubt na yan, ihaharap ka. Ito yung realidad, Kapag nag-doubt ka. Nag-i-imagine ka na ng mga bagay na ito talaga yung dreams mo. Pero pag nagkaroon ka ng pagduda o doubt, nawawalan ka ng pananampalataya, sinasampal ka ng doubt sa katotohanan. Sa realidad ng buhay na present kung anong sitwasyon na meron ka ngayon. Kaya ang tao ayaw na mag-imagine. Amen? Kapag nakita na o naisip mo na yung present na kalagayan mo, panghihinaan ka na. Di ba? Madalas, di ba, panghihinaan ka na. Parang gigising na nga tayo sa katotohanan. Yung natin na to, yung imagination natin, parang wala lang to. Ano na to? Parang kalokohan naman to. Di ba? Bakit tayo pinanghihinaan? Kanina, why? Ngayon, bakit naman? Bakit? Sabihin nyo. Imposible ang dreams mo kasi ipapaisip sa iyo ng doubt o ng pagdududa mo na hindi mo kaya. Mahirap ka lang, wala ka mapupuntahan, wala ka mararating. Hanggang dyan ka na lang. Di ba? Yun yung ipapaisip sa iyo ng pagdududa. At ang tawag dyan, yung pinakakalaban ng purpose mo. Ano yon? Self-doubt. Yan ang pinakakalaban ng tao at sumisira sa purpose para hindi niya mapuntahan. Yung self-doubt na yan. Sabi nga ang self-doubt. Pero sa Diyos, the more na malaki ang ini-imagine mo, malawak ang ini-imagine mo, dapat mas tumataas yung pananampalataya mo. Amen? The fact na meron kang unwavering faith dun sa dreams mo, kapag meron ka, nakadevelop ka ng pananampalataya, faith, unwavering, ibig sabihin, hindi ka matitinag dun sa dreams mo, may pananampalataya ka, ang Diyos, gagawin niya yung makatotohanan. The more na mahirap, mas gagawing makatotohanan ng Diyos. Sino dito yung nakaranas na parang imposible pero naging posible? With man, it is impossible. But with God, all things are possible. Yung faith mo na yan, yung pananampalataya mo na yan, sabi sa Hebrews, ebidensya yan.
na magkakatotoo yung pangarap mo. Sabi niya, now faith is the substance of the things you hope for, the evidence of the things not seen. Yun pala yung pananampalataya, yung vision mo, yung dreams mo, yung imagination mo. Kapag nilakipan mo yan ng pananampalataya, sa Diyos, totoo na yan. Dapat sa'yo, maging totoo din yan. Amen? Inom muna akong tubig. Pag may ganun, dapat may commercial na nagpa-flash. Para hindi nande-distract. So, amen. Example, kukuha ka ng lisensya. Madalas natin gamitin yung example na to. Sa application pa lang, nagsasign ka pa lang ng application form. Dapat, ang vision mo dyan, lisensya na yung nakikita mo, hindi application form. Ganun yung tinatawag na faith. Ganun yung tinatawag na pananampalataya. Nagigets natin? Ngayon, kapag magte-training ka pa lang, pag pinag-pray mo yan, dapat ang tingin mo na dyan, hindi ka lang nagte-training. Diba? Nagte-training tayo ng 40 minutes, diba? 1 oras kada araw. Pero ang dapat, kung may pananampalataya ka, ang tingin mo na dyan, ano ka na? Professional driver ka na dapat. Mabangga-bangga ka, ano ngayon? Medyo gewang-gewang ka. Sa tingin ng instructor mo, ano ka pa lang? Estudyante, pero sa'yo dapat may pananampalataya. Hindi, driver na ako. Certified driver na ako. Di ba? Ganun dapat yung hindi mo niloloko yung sarili mo. Pero kapag mayroon kang paniniwala, mayroon kang pananampalataya, sabi nga doon sa Hebrews, iyan ebidensya na magkakatotoo na yan. Ngayon, kapag mag-e-exam ka na, tingin mo, nag-e-exam ka, kinakabahan ka, dapat ang tingin mo na dyan, pumasa ka na. Yun yung faith. Ang hirap mag-imagine ng ganun. Kasi, una, papasukan ka talaga ng pagdududa. Yun yung pinakamahirap gawin. Wala pa kasi sa realidad. Kaya, mahirap ang paniwalaan. Kasi tayo, we believe yung nakikita natin. Hindi pa tayo naniniwala dun sa mga hindi natin nakikita. Pero mas matindi yung spiritual. Yun yung nagmamanifesto. Yun talaga yung nagiging totoo. Kaysa dun sa mga nakikita. Minsan may nakikita tayo, hindi pa yan. Amen? Bakit ka maniniwala na mangyayari yung faith mo? Diyos lang naman ang nagsabi. Yung Diyos na makapangyarihan. Ang Lord, again, hindi mo siya kayang higitan sa imagination. Kung na-imagine mo na natapos ka na, na-imagine mo na kapag board exam ka na, na-imagine mo na nag-graduate ka na, na-imagine mo ngayon na estudyante ngayon, pero na-imagine mo na professional ka na, dentist ka na. Ang Lord hindi mo kayang higitan sa imagination. Sa Kanya, totoo na yan. Kaya dapat huwag kang bibitaw. Amen? May mga sa katabi mo, huwag bibitaw. Hindi natin kayang higitan ang Diyos pagdating sa imagination. More than what you can imagine. Bakit ka ngayon matatakot na mag-imagine? Bakit ka ngayon magtatakot na magkaroon ng vision? Dapat di tayo takot magkaroon ng vision. Ano ba yung parang imposible na gusto mong mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo? Dapat wala kang takot to magkaroon ng vision at wala kang takot na gayan sa pananampalataya. Amen? If what you see, na-preach ko na to dati, is not what you saw, it is not you. Naunawa ba natin? Kung yung mga sa Tagalog, ano sa Tagalog yun? Kung ang nakikita mo ay hindi yan yung ipinakita sa'yo ng Diyos. Ganun, di ba? Mas madali, di ba? That is not you. Hindi pa ikaw yan. Proseso pa lang yan. Halimbawa, kukuha ka ng sino dito si ate, asan na si ate? Di ba kukuha siya ng board exam? Sa pagiging teacher. Ano yung nakikita mo sa sarili mo? Kapag ang nakikita mo, babagsak ka, that is not you. Hindi ikaw yan.
Kapag ang nakikita mo mukhang babagsak ata ako, mukhang kulang ata yung yung pag-aaral ko, di ba? Si Ate Lai. Ranas na ranas, di ba? Dapat wala kang doubt. Amen? Kailangang i-rebuke mo yan. Kaliwali kung ilang beses ka mag-try. Pero minsan, one try lang, kagaya ni Pastor Chay, isa lang. Pero, hanggat hindi ka nakakapunta doon sa destination mo, that is still not you. Hindi pa ikaw yan. Minsan, isang try lang, ayaw mo na. Tapos, i-let go mo na yung yung disenyo sa'yo ng Diyos kasi nag-try ka tapos nag-fail ka. Sino dito yung nag-try tapos nag-fail tapos ayaw na? Pero hanggat hindi ka nakakapunta dun sa disenyo sa'yo ng Diyos, sa purpose mo, still, that is not you. Nasa proseso ka pa rin. Kaya kahit ilang ulit, I encourage you. Ano man mangyari, hanggat hindi ka nakakasampa dun sa future mo, huwag kang titigil. Amen? Pangalawa, if what you see is not what you saw, that is temporary. Pansamantala pa lang yan. Alam nyo, magte-testimony ako ng konti. Nung nag-uumpisa ako dyan sa company ko, sa Alsad, sa Hadad ko. Ay, bawal i-mention yung hindi naman nakikinig. Nung nag-uumpisa ako dyan sa company ko, araw-araw talaga nilalakad ko yung yung mula dun sa accommodation namin sa may Alibank, papunta dun sa Royal Plaza, sa likod ng Royal Plaza. Pag sinamap mo siguro yung mga nasa 90, para mga kulang-kulang 1 kilometer. Araw-araw yun, kasi walang service. Minsan lang kami, after 2 years ata nun, bago ako nagkaroon ng service. Kasi yung lakad talaga yan, lakad papunta, kahit mainit, lakad talaga. Pero, naalala ko talaga, that moment, kapag naglalakad ako, maalikabok, mainit. Nag-i-imagine talaga ako na, Lord, ang sarap siguro kapag nakakotse ka din, Yung magdadrive ka rin, papunta dun sa, ang siguro nun, ang sarap siguro sa pakiramdam nun. Talagang ako nun, nag-i-imagine ako nun. Kasi malayo-layo din niya, for 1 year. 1 taon mahigit, ganun ang nangyayari. Pero, after 7 years pa ibinigay ni Lord, bago ako nagkaroon ng driving license. 7 years. Ang tagal. Parang pwede ka nang sumuko, Parang wala na. Ngayon, nung nag-driving ako, nag-exam ako, unang exam, 3 chance yun, bagsak lahat. Ang hirap naman ito. Paano tayo tutuloy? Nakaka-depress din kaya yun. Kaya sabi ni Ate Weng, huwag mong titigilan. Sabi niya, hindi pa yan. Talagang ibibigay sa iyo ni Lord yan, huwag ka lang titigil. Tuloy lang natin. Sabi ko, panibagong 3,000 na naman to. Syempre, na yun Medyo masakit sa masakit sa bulsa yan, sa realidad, di ba? Pero, sige lang. Sabi ni Ate Weng, kuha ka ulit. Ngayon, napanghihinaan na ako ng loob, alam ni Ate Lay, Sabi ko, kuha na lang kaya ako ng motor. Lisensya na lang ng motor yung kunin ko. Sabi ni Ate Weng, pero si Ate Weng talaga, siya nagre-remind sa akin, sabi niya gano'n, hihiling ka na lang din naman. Motor pa? Isasakay mo ako sa motor, paano kung mainit? Minsan may tama din ako ng time na Kasi ang nangyari, after ko na naman mag-exam, after ko panibagong course ako. Unang exam, bagsak na naman. Sabi ko, naku, paktay talaga to. Ito na ata yun. Medyo na rin ako, napanghihinaan na rin ako. Buti na lang may asawa akong go lang ng go. Sabi niya, kahit ilang beses ka pang mag-try, importante, ang kailangan itargetin mo, makakuha ka ng lisensya. Yung ganun, tapang-tapangan na rin ako nun. Sumablay ako. Bagsak na naman na first. Sabi ko, 2 na lang yung chance. Ang nakaka-depress doon, pagkatapos ko, nakukwento ko yun sa inyo, di ba? Pagkatapos kong mag-exam, tulala ako. Sasakay ako ng train. Papunta dapat dito, imbis na ganun, pabalik ako. Yung sinakyan ko. Ngayon, habang tulala ako, nag-isip-isip ako. Kasi nakakapanghina
Pag, paghinto ng train, sabi ko, bakit nasa airport ako? Pabalik pala, pag ganun pala yung, yung way ko. Sabi ko, uwi na lang kaya. Parang ganun na yun. Pero after naman nun, nung nag-budget ulit, exam ulit, na-take ulit, okay na. Yun naman yung pagkakataon na binigay finally na, ibinigay na ni Lord. Ngayon, ang sarap na ng buhay kasi drive ko na. Saan kayo pupunta? O saan nga, pupunta ako dyan, sunod kami ni Weng. Parang walang problema. Ang sarap ng sa feeling, pero yung dinaan ng proseso, yun yung sinasabi, tinuturo sa atin ni Bishop. Yung resulta, nakikita natin masaya. Pero yung dinaan ng proseso naman, ang dami. Tapos dun sa proseso, wala kang makitang maganda dun. Nakakapagod, nakakalito, nakaka-depress, nakakatulala. Proseso eh. Pero hindi tumigil sa vision. Hindi titigil, dapat ganun tayo, no? Hindi titigil hanggat di ka nakakasampa dun sa goal mo. Kaliwali kung ilang beses ka. Sabi nga, pera lang yan. Pero masakit din. Pero sige, okay lang, pera lang yan. Hanggang talagang nakapunta ka doon. Amen? Ngayon, ito na naman. Yung processing ng mga bata. Yung pagpunta nila, nila Prince tsaka ni Cake dito. Kapag si Pastor JC nagte-testimony, sabi niya, akin ba yun? Sabi niya, ang disenyo ng pamilya dapat magkasama. Palagi ko naririnig kay Pastor JC yun. Amen lang ako ng amen. Pero masakit. Magkahiwalay kami. Magkahiwalay kami ng mga anak ko eh. Di lumaki sa amin eh. Lumaki sa lola. Pero nangangarap din ako. Nag-i-imagine din kami ni Weng. Ito yung matindi yung imagination ko. Sa sasakyan, kami lang dalawa ni Weng. Nasa Pilipinas yung mga bata, si Prince at si Cake. Pinapagalitan ko yung nasa likod. Prince, Cake, huwag kayong magulo, huwag kayong mag-away. Imagine akong ganun. Tapos tinatawanan lang ako ni Ate Weng. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang nababaliw ka. Yung mga anak mo, nag-aaway sa likod. Hindi ako makapag-concentrate sa driving. Nag-i-imagine ako. Kunwari, andyan sila sa likod. Pero, pinatulan ako ng Diyos. No? Nagkatotoo. Naaway nga sila sa likod. Pero nagkatotoo. Yung point ko doon, papatulan ka ng Diyos doon sa imagination mo. O ngayon, sabi ni Ate Weng, huwag tayong makontento sa ganito. Ibang imagination na naman. Next goal na naman. ID naman yung pinupunteriya. Sa June, magre-reunion na kami. First family reunion na kompleto. Sama na si Makaira. May visa na. Yun yung sinasabi ko. Iba-iba tayo ng kwento, iba-iba tayo ng drama sa buhay. Sa inyo, may pinatunayan din ng Diyos eh. Wala naman akong pwedeng patunayan, hindi naman ayoko manghiram sa iba. Yun yung nararanasan namin na mag-asawa. Pero totoo, kung ano yung ini-imagine mo, mas higit pa yung ibibigay ng Diyos doon. Hindi mo siya ma-outgive, hindi mo siya malalagpasan pagdating doon. Basta paniwalaan mo na kahit hindi pa nangyayari. Now, faith is the substance of the things you hope for, the evidence of the things not seen. Amen? Bakit ang isang tao hindi makapunta doon sa purpose niya? Bakit ang isang tao hindi makapunta doon sa born to do niya? Sa mga nagno-notes, isulat nyo to. Your sight is what you see. Yung naked eyes natin, yung nakikita natin, yung naked eyes na paningin natin. Your sight is what you see, but your faith is your vision. Your faith is your vision. Sabi mo kanina, mas makatotohanan yung spiritual kaysa sa physical na kalagayan. So you can see farther than you can look kapag ang ginamit mo ay yung vision. Mas may makikita ka pa. Amen? Faith is your vision that goes to your purpose. Yung pananampalataya mo, yan yung vision mo, natutulak sa'yo para makapunta sa purpose mo, sa born to do mo. Kaya sabi, inuulit-ulit ni Pablo dun sa Corinthians,
Walk by faith and not by sight. Huwag kang lumakad sa nakikita lang ng naked eyes mo. Lumakad ka sa pananampalataya. Walk by faith. Kung lalagyan natin ng paraphrase, lumakad ka dun sa vision na ibinibigay sa'yo ng Diyos. Huwag dun sa permanenteng temporaryong kalagayan na nararanasan mo ngayon. Huwag kang magbase dyan. Walk by faith and not by sight. Ang tao hindi nakakapunta dun sa purpose niya, sa disenyo niya, kasi walang vision. Maraming tao walang vision. Kayo ba, may vision ba kayo? Tayo ba, may vision ba kayo? Minsan nag-usap kami ni Kuya Renzo, anong short goals natin? Vision yun. Yung maliliit lang muna na steps na kaya mong abutin, pero nagmo-move ka. Kaysa naman sobrang laki. Tapos, napaka-imposible, hindi ka na kumilos. Malaki o maliit, ang importante kahit kailangan kumilos ka. Kailangan, lakipan mo ng pananampalataya, lakipan mo ng gawa. Para magkatotoo, amen? Papatulang ka talaga ng Diyos. Yung mga taong walang vision, yung hindi nag-i-imagine kasi punong-puno ng self-doubt, walang mararating yun. Kapag ang tao walang vision, magiging palutang-lutang ka na lang dito sa mundo. Hindi yung kaluluwa. Kapag wala kang vision, hindi mo alam kung saan yung direksyon na tatahakin mo kapag wala kang vision. Amen? So napaka-importante ng vision, di ba? Kaya pag-uusapan natin ngayon. Amen? Kapag wala kang vision, magiging kontento ka na lang sa nakikita ng mata mo. Okay ka na dyan. Kapag wala kang vision, takot kang mag-move. Kasi, ang isipin mo agad, baka mag-fail ka. Ayaw mo na ngayong mag-move. Kapag wala kang vision, ayaw mong kumilos. Kasi, kung wala kang vision, wala kang pangarap. Amen? Ang taong may pangarap, laging busy. Sino dito yung laging busy? Ang taong may pangarap, totoo, laging busy. Yung mga anak nyo, kapag maraming ginagawa yan, may pangarap yan, laging busy. Kapag laging busy sa school, laging busy sa ministry yan, huwag niyong pigilan. Ibig sabihin, may pangarap yan. Kapag may pangarap ang isang tao, yung oras niya, lahat occupied. Amen? Pero kapag wala kang pangarap, hindi ka mapapagod. Ngayon, pwedeng hindi ka pagod, tamad ka. Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Pero wala kang purpose, wala kang vision, wala kang pupuntahan. Kaya dumadami yung tambay. Amen? Pero malaki din yung tulong ng mga tambay. Kasi sila yung nagtuturo sa Shopee kung saan yung bahay nyo. Tsaka sa Talabat. Amen? Pasalamat din tayo sa kanila. May purpose din sila. Ngayon, sa Proverbs 29:18, ito yung pinakamatindi. Where there is no vision, the people perish. Kunin natin yung first part na yan. Where there is no vision, the people perish. Kung ang isang tao may vision, wala makakapigil sa kanya para maabot yung pangarap niya, di ba? Kasi may vision siya nakapokus siya doon. Lahat ng paraan gagawin niya, hindi siya titigil. Ang tao naiinggit doon sa mga, di ba? Mostly naiinggit tayo doon sa mga may kaya, mayayaman, nakakaangat sa buhay. Kahit hindi naman yun Christian, hindi naman yun mananampalataya, pero maganda ang katayuan sa buhay. Tapos sasabihin natin kung sino pa yung mga hindi Christian, sino pa yung mga mga wicked, yung mga ganun. Sila pa yung pinagpapala. Kung titimbangin mo, ikaw lagi kang kinakapos, lagi kang kulang. Tayong mga mananampalataya. Pero ang hindi mo nakikita, yung mga taong yun may vision, ikaw wala. Yun yung diferensya yung dalawa. Amen? May inggit ka sa mayaman, meron silang vision. Ikaw, minsan, tayo minsan, yung mga Kristyano, kontento na. Basta save ka na, okay na, wala ka nang gagawin. Once save, always save na. Okay na. Hindi ka nakikilos. Amen? Importante naman dito, kapag namatay ka, mapupunta ka sa langit Di ba? So, okay lang, kahit na maging dukha ka dito.
May mga may mga katuroang ganun. Okay lang maging dukha ka dito. Dito ka lang, okay lang na mahirap ka. Walang problema. Importante, pagdating ng araw, pagkukunin ka na ni Lord, may mansion ka naman sa langit. Yung example ni Bishop, ang laki ng tenga mo. Ibig sabihin, matagal ka mamatay. Yan, tagal mong naghihirap, no? Yun ba yung disenyo ng Diyos? Where there is no vision, ito pala yung nangyayari. Bakit may mga taong mahirap? Bakit hindi nakakaalagwa sa buhay? Kasi ang Bible mismo yung nagsasabi. Bakit hindi ma-enjoy yung kaharian? Bakit hindi ma-enjoy yung buhay? Kasi walang vision. Kapag wala kang vision, ang tao nagpe-perish. Kaya kung nasa kalagayan tayo ngayon na parang hikahos, hirap na hirap tayo, magdagdag ka, maglagay ka ng vision. Agree ka doon, ate? Kailangan may vision. Pag wala kang vision, mananatili ka na lang dyan sa kalagayan mo, okay ka na. Hanggang kunin ka na lang ni Lord. Alam nyo ba, nung mga bata pa tayo, nilagay talaga sa atin ni Lord yung vision. Nilagyan tayo sa pamamagitan ng dreams. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na maghihirap na lang habang buhay. Na-agree ba kayo doon, mga kapatid? Patunay dyan. Walang bata na nasa, magiging clear ako, dapat unawain niyo mabuti. Walang bata, dahan-dahan, na nasa matinong pag-iisip at kumakausap ng mga matitinong tao na kapag tinanong mo siya, anong pangarap sa buhay? Paglaki ko, gusto kong tumira sa ilalim ng tulay. Paglaki ko, gusto ko magkalakal na lang ng basura. Paglaki ko, gusto ko mang-hold up o kaya gumawa na lang naman para kumita ng pera. Wala kang, kapag matino ang bata, matino ang environment ng bata, ang isasagot sa iyo ng bata, matataas na pangarap. Kapag si Rebecca, tatanungin mo yan, anong pangarap ni Becca? I want to be a doctor. Di ba? Si Ella kahapon, niloloko-loko namin. You're a scientist. No, I am a doctor. Ganon yung mga bata. Inilagay talaga yan. Si Kuya Zach kanina, tinanong ko, ano yung pangarap niya? Engineer. Walang nangangarap na, gusto ko, paglaki ko, tricycle driver. Hindi ko sa sinasabi, hindi ko hinahamak yung, pero nakalagay yun binilagay yun ng Diyos sa puso ng tao. Sa umpisa pa lang, na mangarap. Hindi kasi tayo disenyo na nasa baba. Ang disenyo natin, mag-dominate. Si Pau Pau, ang matindi. Tinanong ko kagabi. What do you want to be when you grow up? Astronaut. Wala na atang tataas dun. Ang pangarap niya, pumunta sa moon. Ay, pumunta sa outer space para makakita ng moon shark. What is moon shark? Pero sabi niya talaga, astronaut daw siya. Matindi. Ngayon, ano yung pamatay sa... Wait lang. Ano yung pamatay sa dreams? Ano yung pumapatay sa dreams? Ano yung pumapatay sa vision ng mga bata? Kahit sa atin, sa matatanda. Number 1. Ito, medyo masakit to. Pero wala dito, Number 1, mostly, hindi ko nila lahat. Pero mas madalas, magulang. Bakit? Sabihin niyo bakit? Kanina why, ngayon bakit naman? Sasabihin ng anak, gusto ko pong maging doktor paglaki ko. Wag yan, mahal yan. 10 years yan, ang tagal-tagal. Tsaka ang dami mo pang kung ano-anong mga gagawin. Tapos mag-ano ka pa, ang dami mong gagawin. Wala tayong pera. Ngayon sabihin ng, ano na lang po yung pwede, mag-TESDA ka na lang. Pwede na yan. In demand ngayon yung cosmetology. Hindi ko po hinahamak Pero yung pangarap ng bata, gusto niya maging doktor. Dahil ikaw, nakalagay ka dun sa sa temporary na kalagayan mo, hindi mo kaya, kasi wala kang vision, idadamay mo ngayon yung anak mo, wala ring vision.
Anak, maganda yung cosmetology. Ang tawag na nila ngayon dyan, nail technician. Bago na, hindi na yung manicurista. Nail technician. Pero ang matindi, tingnan nyo Again, kung merong bata na kakausapin ka, nasa matinong pag-iisip, nasa matinong environment, kung tatanungin mo siya, hindi siya willing na magkuskus ng kuko ng tao. Tamad nga mag-nail cutter yan Magkukuskus pa kaya siya ng... Wala, hindi niya pinangarap yan. Ang pangarap niya, mataas. Pero ang pumapatay, mismong magulang. Mismong mga tao na nakapaligid. Huwag yan, ito ka na lang, ganito na lang. In demand to, ito na, makakapagtrabaho ka agad. Ito na yung gawin mo. Kalimutan mo na yung pangarap mo, ito na lang. Pangalawa, ito, madalas, too much gadget, too much TV, too much entertainment. Ang lahat ng too much, nakakasira yan sa dreams ng mga bata. Pero totoo, alam nyo ba, ngayon, yung entertainment ngayon, mostly, yan yung pumapatay sa creativity ng mga bata. Sa creativity ng mga ng tao. Bakit? Kapag nakita nila, buhay naman yung tao, sikat naman, kumikita naman ng pera sa pagbablog. Okay na, yun na lang, mag-vlog na rin tayo. Magpakita na tayo ng giling-giling na lang sa camera. Lahat ng, di ba? Magsusot ng maiklit, mag-i-split na parang gunting. Ganun na yung gagawin. Wala na yung creativity ng mga tatanggalin na. Kasi, andun na, nakapokus doon sa mga nakikita. Di ba? Anong pangarap mo? Mag-kending girls. Di ba? May mga ganon. Kasi, ayan, anak ko, maganda. Sikat na sikat ka dito. Too much entertainment, my friend. Tingnan natin mabuti. Baka pinapatay na niyan yung creativity ng mga anak nyo. Kung paano sila mag-imagine. Hanggang ma-mindset sila na ma-conform. Ito yung pinaka-nakakatakot. Sila, dahil sa too much na pagkababad sa sistema ng mundo, they will conform to the pattern of this world. Hanggang mapunta doon sa tinatawag na mag-rat race na lang. Makipagkompetensya na lang sa world. Wala na yung sariling pangarap. Pangatlo, self-doubt. Na na-discuss ko na kanina, hindi ko na-explain yung about sa self-doubt. Kapag nag-doubt ka sa sarili mo, yan din yung papatay sa vision mo. Yan ang mga pumapatay at nagde-destroy ng mga vision natin. Pero ang nagpapatibay is yung pananampalataya. Faith. Yan yung magpapatibay dun sa mga vision natin. Ngayon, punta na tayo sa conclusion. Sa Proverbs 22 verse 2, pag tinignan nyo, sabi dyan, rich and poor have this common. Rich and poor have this common. The Lord, ano yung common nila? The Lord is the maker of them all. Sabi niya, yung may hirap at yung mayaman, meron silang common. Ang lumikha sa kanila, ang Diyos. Parang unfair naman yun, Pastor. Ang tinutukoy dito, hindi yung kalagayan. Ang tinutukoy dito, yung tao. Yung taong mahirap at yung taong yumaman at yung taong naghirap, ang common nila, ang Diyos ang naglikha sa kanila. Kahit napunta ka man dun sa kalagayan na mahirap, ipinanganak ka halimbawa, hindi mo na mapipili yung pamilya mo, di ba? Hindi ka naman pwedeng pagpanganak ko, pipili ka na magiging pamilya mo. Yung nanay mo, yan na yun. Kaya wala ka ng choice. Mahalin mo na yan. Kapag pag isinilang ka, yan na yung pamilya mo, yan na yung mga kapatid mo. No choice ka na dyan. Isinilang ka na, wala ka na. Ang asawa, pwede pang mapili, di ba? Lalo na ang kalagayan sa buhay nung ipinanganak ka, di ba? Nung ipinanganak ka, hindi ka pwedeng pumili ng kalagayan sa buhay. Yan, pwede yung naging resulta kung anong mang kalagayan. Kung mayaman o mahirap, pwede yan naging resulta ng parents mo, di ba? Kasi nagsikap sila. Kaya, nung ipinanganak ka, maganda yung, nakalagay ka dun sa kalagayang maganda. Ipinanganak ka, napunta ka naman sa kalagayang medyo hindi maganda. Kasi, resulta yan eh. Ibig sabihin, hindi mo mapipili.
Pero, dito sa next na talatang babasahin ko, malalaman natin kung ano yung rason bakit yung mayaman, mas lalong yumayaman at yung mahirap, mas lalong humihirap. Ready na ba kayo? Conclusion pa rin tayo ha. Punta tayo sa Proverbs 29:13. Proverbs pa rin. Proverbs 29 verse 13. Ang sabi diyan, the poor man and the oppressor have this in common. Kanina, the rich and the poor have this in common. Ngayon, the poor man and the oppressor. Pag sinabing oppressor, ito yung mga nakakaangat sa buhay. Ito yung mga, parang ganun din. Mahirap at mayaman. Have this in common. Ano yung common nila? Sabi dyan sa verse, the Lord gives sight to the eyes of both. Binigyan sila ng sight, ng pananaw, paningin. Yun yung common sa kanila. Amen? Ngayon, tingnan natin. The Lord gives sight. Both sight, ang Diyos ang nagbigay. Kaya, depende sa sight mo kung paano ka mag-isip. Depende sa nakikita mo kung paano ka. Mas magandang gamitin yung pananaw. Depende sa pananaw mo kung paano ka mag-isip. Do you agree? Ibig sabihin, nakadepende sa vision mo. Sa vision ng buhay mo kung paano ka lalakad dito sa mundo. Kahit ipinanganak ka mang hindi maalwan, ipinanganak ka, nasa sayo pa rin. Depende doon sa pananaw mo kung paano ka lalakad sa mundo. Nakasalalay sa vision mo kung mananatili kang mahirap o lalaya ka sa kahirapan. Amen? Do you agree? Dapat, sa nakikita mong kalagayan ngayon, hindi ka mag-i-stay dyan. Mas may nakikita ka pang future. More than your eyes can look. Amen? Ito pa. Kung paano ka mag-imagine o mag-isip, again, sasang-ayunan ka ng Diyos dyan. Kaya gamitin natin yung ibinigay ng Diyos dyan sa Proverbs 29:13 na sight, na pananaw. Gamitin natin yan para makapunta tayo dun sa future natin. Lahat tayo meron. Kagaya ng time. Pare-pareho tayong binigyan ng time. Di ba? Pati yung paningin, pananaw sa buhay. May sight tayo. Pare-pareho ibinigay. Depende na lang sa atin yun kung paano natin i-manage. The greatest fear in life is life without vision. Kung yung palagi natin minimension, di ba, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Ito naman, the greatest fear in life is life without vision. Kapag wala kang vision, you will perish. Amen? Magiging pakalat-kalat ka lang sa mundo. Kung wala kang vision, nasa delikadong kalagayan ng buhay mo. Mahirap man o mayaman. Ngayon, bago ako magtapos, may dalawang lalaki. Pakita mo kayong picture, kapatid. May dalawang lalaki, isang professional at isang lasinggero. Amen? Tinanong ngayon silang pareho. Tinanong sila, isang professional, maganda yung bihis, magandang katayuan, at isang palaboy, isang walang future, laging lasing. Ngayon, tinanong sila, parehong tanong. Sabi nung nagtanong, paano ka napunta sa ganyang kalagayan? Paano ka napunta sa kalagayan mo na yan? Tinanong niya yung mayaman, paano ka naging mayaman? Doon sa lasinggero naman, paano ka naging lasinggero? Pareho din sila ng sagot. Alam mo yung sagot nila? Sabi nila, my father is an alcoholic. Sige, i-ano natin. I-absorb natin. Pareho sila ng sagot, pero magkaiba sila ng katayuan sa buhay. Sabi niya, my father is an alcoholic. Yun yung sagot ng mayaman, yun din yung sagot ng mahirap. So, ibig sabihin, yung isa, nagpursigi sa buhay dahil ayaw niyang matulad dun sa tatay niya.
At yung isa naman, nanatili sa ganong kalagayan dahil sinisisi niya yung magulang niya. Wala na siyang ginawa. Sabi nga, hindi mo kasalanan na ipinanganak ka mahirap. Huwag lang matagal. Amen? Pero kailangan lakaran natin yung mga imagination natin. Tayo na tayo mga kapatid. Let us close our eyes. Imagine natin. Close our eyes. Pikit natin yung mata natin. Kakausapin tayo ng Diyos ngayon. Imagine, 5 years from now. 5 years from now, sa anong kalagayan ka na? Ang limit dito is your imagination. Sasangayunan ka ng Diyos, depende dun sa laki ng imagination mo. Kung anak ka ni Bill Gates, hihiling ka ba ng bisikleta? 5 years from now, kahit yung mga nasa online, mag-imagine tayo. 5 years from now, nasaan na tayo? Yung iba, graduate na yung anak. Yung iba, professional na. Yung iba siguro may business na, may condominium na. Yung iba, pastor na. Yung iba, may sarili ng church. Gaano ka lawak mag-imagine. Pero lahat yan, kailangan natin lakaran by faith. Hindi mo kayang lakaran yan by sight. Kasi sa mga nakikita mo, nasa process ka, mahirap yan. Puro yan bako-bako. Puro yan magulo. Ano man yung pangarap mo, mahirap puntahan yan. Pero, mapupuntahan mo yan if you walk by faith and not by sight. Ang usapan dito, pataasan at palayuan ng imagination. Pataasan at palayuan ng natatanaw. Sina-charge tayo ni Lord ngayong hapon. Your life now is the sum total of your vision. Kung nasaan ka man ngayon, that is because of how your vision dun sa past. At huwag kang magsisettle sa pwede na sa buhay natin ngayon. Huwag tayong magsisettle sa pwede na. Kailangan, andun tayo sa kalagayang masasabi natin sa sarili natin that it is good at ang sarap mabuhay dahil andun ka sa purpose ng Diyos para sa'yo.